Alam nyo mga Cubs, 12 years na akong naglilinis dito sa Saudi. Marami akong kasabayan dati, umalis na sila agad. Pero paano ako tumagal? Ano nga ba ang sikreto para hindi sumuko agad bilang cleaner? Sa video na ito, ibahagi ko sa inyo ang natutunan ko sa loob ng 12 years. Unang-una mga Cubs, huwag ka agad sumuko kapag nahirapan. Yes mga Cubs, sa umpisa mahirap ang trabaho, environment, toxic, homesickness. Pero mga Cubs, huwag ka agad magdesisyon na umuwi o sumuko mga Cubs. Ang kailangan mga Cubs, matutong mag-adjust, makisama bago ka magdesisyon. Pangalawa mga Cubs, matutong makisama sa lahat. Yes mga Cubs, hindi mo naman kailangan maging kaibigan sila lahat, hindi mo kailangan maging close sila lahat, pero kailangan makisama ka mga Cubs, marunong kang makitungo at rumispito sa kanila mga Cubs para tumagal ka sa trabaho. Pangatlo mga Cubs, trabaho muna bago reklamo. Pag may problema sa trabaho mga Cubs, kailangan gawan mo ng paraan, gawan mo ng diskarte, kaysa araw-araw ka mga Cubs na nagrereklamo sa trabaho. At ito pa mga Cubs, kung puro ka lang reklamo sa trabaho mga Cubs, yan ang dahilan na papasok sa isip mo na magdesisyon na lang mga Cubs na mag-exit, mag-quit sa trabaho, mag-resign at uuwi na lang sa Pilipinas. Pang-apat mga Cubs, huwag makipagkumpetensya sa trabaho. Gawin mo lang tama ang trabaho mo mga Cubs, gawin ng maayos. Hindi mo kailangan mga Cubs patunayan sa sarili mo na ikaw ang pinakamagaling. Kailangan lang mga Cubs ayusin, tapusin ng maaga, sumunod sa supervisor at gawa ng paraan para matapos ang iyong trabaho. Panglima, alagaan ang iyong katawan. Ang trabahong cleaner mga Cubs ay physical, kaya kailangan mo magpahinga, kumain ng maayos, matulog ng maayos at huwag abusuhin ang iyong katawan. Pang-anim mga Cubs, matutong mag-ipon kahit maliit. Mga Cubs, maliit o malaki ang iyong sahod, kung wala kang disiplina sa pera, mabilis itong maubos at mawala sa iyong bulsa. Gaya dati mga Cubs, nung unang punta ko dito sa Saudi, 2014, habang nagwawalis ako mga Cubs, nag-iisip talaga ako kung paano makaipon kahit 200 riyal mga Cubs para magkaroon ako ng lupa at bahay. At yun mga Cubs, dinisiplina ko ang sarili ko. Nagtabi ako ng 200 bawat sweldo mga Cubs. At pagkatapos na ipon ko, pag uwi ko sa Pilipinas mga Cubs, nakapag-down ako ng 50 square meter na lupa na hulugan. Pang-7 mga Cubs, huwag dalhin ang problema sa trabaho. Minsan mga Cubs, may problema tayo sa bahay, sa pamilya, sa accommodation, sa kasama natin, sa kwarto. Kaya mga Cubs, huwag lang natin dalhin sa trabaho. Focus lang tayo sa trabaho mga Cubs para hindi tayo magkaroon ng kompromiso o kaaway. Kasi mga Cubs, kung dalhin mo ang init ng ulo sa trabaho mga Cubs, konting galaw, konting imikan, konting titigan lang mga Cubs, malamang mapaaway ka. At yan ang dahilan mga Cubs na mag-cut salary ka, magkaroon ka ng termination, matanggal ka pa mga Cubs sa trabaho. Kaya iiwan mga Cubs ang problema sa accommodation sa bahay kapag nagtatrabaho na tayo. Pang-8 mga Cubs, matutong magsalita at umintindi ng basic English at Arabic. Yes mga Cubs, napaka-importanteng marunong ka ng English kahit basic lang, Arabic mga Cubs kahit basic lang din. Dahil mga Cubs, importante ito para sa instruction ng inyong bisor kung ibang lahi man siya, instruction ng ibang lahi kung hindi siya marunong mag-English. Dito mga Cubs, minsan ang mga tao ng ibang lahi hindi marunong mag-English. Kaya kailangan mong umintindi ng basic Arabic mga Cubs o kaya basic lang na English. Pero ang mga Pilipino naman talaga mga Cubs ay makaintindi ng English. Hindi na bago sa atin yan kasi marunong, matalino tayo mga Cubs. Ang kailangan mo lang pag-intindihin talaga yung mga basic na Arabic mga Cubs. At ito pa mga Cubs, kung hindi ka talaga marunong kahit kunting basic Arabic,
Para magkaintindihan kayo mga kabs, gamitan mo na lang ng sign language mga kabs. Yun ang pinaka last na talaga mga kabs para magkaintindihan kayo. Kasi minsan dito mga kabs, may mga ibang lahi nga na hindi marunong sa English. Ang gusto nila, yung lingwahe lang nila ang masunod at Arabic lang din ang gusto nilang magsalita mga kabs. Kaya kailangan marunong ka ng konti sa mga Arabic. Pang-siyam mga kabs, panatilihing maganda ang pangalan mo sa trabaho. Yes mga kabs, kailangan maganda ang performance mo mga kabs sa trabaho. Maaga ka sa area, marunong kang rumispito, responsable ka mga kabs, hindi na kailangang utusan ka pa. At higit sa lahat mga kabs, yung pakikisama. Mga kabs, importante talaga yan mga kabs sa trabaho din. Bakit kailangan panatilihin ang pangalan mo sa trabaho mga kabs? Dahil dito mga kabs, kung maaga ka sa area, responsable ka, ay ang pangalan mo dito mga kabs ang nakataya at puhunan mo mga kabs. Kung lagi kang late, lagi kang absent, lagi kang nahuli mag-cellphone mga kabs, masisira ang iyong image mga kabs at yan pa ang dahilan mga kabs na hindi ka i-renew sa kumpanya o hindi na i-renew mga kabs ang iyong kontrata. Kaya pangalagaan mo ang iyong pangalan, maging responsable sa iyong trabaho at mga area at higit sa lahat sumunod sa mga utos ng supervisor at saka team leaders. Pang-sampu mga kabs at panghuli. Magkaroon ka ng dahilan kung bakit ka nagtitiis. Kailangan mga kabs, mayroon kang dahilan kung bakit ka nagtitiis dito, bakit ka nandito, anong pinunta mo dito. Kailangan mga kabs, magkaroon ka ng dahilan. Ano-ano ba ang mga dahilan kung bakit ka nandito at nagtatrabaho at nagtitiis? Para sa pamilya mo, para sa negosyo, para sa bahay, sa lupa, sa future ng mga anak mo, sa future ng mga pamilya mo. Yan ang dapat mong idahilan mga kabs para tumagal ka dito at kahit nahirapan ka mga kabs sa trabaho, kailangan mo ring magtiis dahil may rason ka mga kabs kung bakit ka nandito. At yung mga dahilan na yun mga kabs, yun ang naglalakas loob, nagbibigay sa iyo ng gasolina mga kabs para bumangon ka mga kabs kahit nahihirapan ka. At yun mga kabs, ang 10 na natutunan ko bilang cleaner dito sa Saudi Arabia sa loob ng 12 years mga kabs. At ang sikreto mga kabs kung bakit ako tumagal ng 12 years bilang cleaner dito sa Saudi, hindi dahil madali ang trabaho. Natuto akong mag-adjust, makisama, mag-ipon, magtitiis, at higit sa lahat mga kabs, alam ko kung para saan ako nagtatrabaho. At mga kabs, maraming salamat na tinapos mo tong video na to para sa ating mga kababayan na baguhang mga cleaner at gustong mangarap mag-abroad, mag-apply dito sa bansang Saudi Arabia. May mga guide po tayo sa mga video mga kabs kung paano pumasa sa interview, anong mga technique sa interview mga kabs, at sikreto ng mga cleaner mga kabs, mga tips sa mga cleaner mga kabs o housekeeping. Bisitahin nyo lang ating channel mga kabs, Kaboss na Vlogger, at mai-guide kayo mga kabs para sa mga tips kung paano mag-apply ng cleaner o housekeeping papunta dito sa bansang Saudi Arabia. At mga kabs, tuloy-tuloy po ang ating pag-share sa ating kaalaman about sa cleaner mga kabs para sa ating mga kababayan para makatulong tayo sa mga idea at mga tips mga kabs. Maraming salamat sa iyong panonood mga kabs at suporta. Ako si Kaboss na Vlogger mga kabs. Maraming salamat sa iyong panonood.